survive as an OFW. Tubong Southern Lake, nakatira na ngayon sa Cavite. My deepest joy and live good is to prepare my retirement money and to help my financial problems sa aking pamilya. So, good morning sa ating lahat. Shout out kay Coach Henry, Coach Christian Binluan, Partner AB, Partner June, Coach Janet Arnoco, Coach Michelle Sandaran, si Ellen Adarna, at si Coach Redros. Siyam lang tayo dito. Pero okay lang, laban, laban, laban. Bago tayo mag-umpisa, we proceed the prayer, please. Coach Henry, the mic is yours. Wala. Takot sa... Okay, mag-pray tayo. Holy Father, Yes, Son, Holy Urbang. Spirit. Panginoon, maraming salamat sa umaga na to. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin, sa malusog na pangatawan. At sa salamat din, Lord, sa mga biyaya na binigay mo sa amin. Maraming salamat sa mga guidance at sa pagbantay mo sa amin sa araw-araw, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Lord. Nag-pray kami, Lord, na sana nandito ka ngayon sa aming training. Sana samahan mo kami at bigyan mo kami ng malinaw na isipan para makatch up namin, Lord, ang aming mga training ngayon. Sana po, Lord, bigyan mo ng progress ang aming business at sana Yes, po Lord. maunawaan ng bawat isa ang aming negosyo. Itong lahat ay hinihiling namin sa pangalan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Father. Amen, amen, amen. Good morning sa ating lahat. Before we proceed to our Zoom meeting, we have house rules. Number 1 is the empty cup. Anong ibig sabihin ng the empty cup? Halintulad siya ng tasang walang laman. Kung ano mang iniisip nyo, ano mang problema nyo, isang tabi nyo muna para isipin natin yung nakafocus tayo sa training para concentrate at ma-catch up, ma-sink in natin sa ating isipan at maituro natin sa ating mga downline. Number 2 is take note. Dapat meron tayong ballpen at notebook para maisulat natin lahat ang mga sinasabi ng trainer at mababalikan natin at magamit natin sa ating mga downline. Number 3 is cooperate. Kung tatawagin tayo ng trainer, dapat mag-response tayo. Number 4, focus. Dapat nakakonsentrate tayo sa sinasabi ng trainer. Number 5 is always smile. Dapat laging nakangiti to attract positivity. Number 6 is bawal acne. Means, alam ko na yan. Kahit alam mo na yung training, attend ka pa rin para mas madagdagan pa yung kaalaman mo. Number 7 is bawal matulog. Dapat hindi tayo matutulog. Dapat nakakonsentrate tayo at nakafocus sa training para maunawaan natin lahat ang mga sinasabi ng trainer. That's all the 7 house rules in the Zoom meeting. Anyway, ipakilala ko ngayon ang ating trainer, ang presenter. Siya po ay isang dating isang OFW ng Japan. Masipag na leader at gwapo, bata. Pakilala ko na siya, si Coach Christian Binloan. Coach, the mic is yours. Ayan. Kinabahan naman ako bigla. Ayan, thank you so much, no, Coach Lydia Vivas, di ba, aking partner, host for today, no? Welcome, Coach. Thank you, Coach. Salamat sa sa napakainit na pag-welcome. Yan.
Palakpakan naman natin mga partners, coaches, si Coach Lydia Vivas, no? Di ba? Eh, ano lang yan, on the spot lang yan, di ba? Ready yan, lagi yan prepare, di ba? Kahit kagabi lang nasabihan ng mag-host, di ba? Yes, agad, di ba? Ganyan dapat isa yan dapat meron tayong yes, upline, di ba? Or flexible, di ba? Sa oras, di ba? Kahit na pagod din sa trabaho, di ba? Nag-a-attend pa rin para matuto. Kasi, di ba? Halos mataas na porsyento ng success is talaga, halos 90% or mahigit pa is talaga, showing up. Di ba? Pag nagpakita ka, may possibility na meron nangyari or may mangyari. Kung hindi ka nag-attend, wala talaga mangyayari, di ba? Di ba ganun, ganun kasi malay natin, di ba? Meron pala kayong kahit sa training ko, no? Meron pala kayong mapulot or matutunan. Mamaya ito na lang pala yung secret recipe or inaantay nyo. Inaantay natin para magbomba, makompleto yung formula na kailangan natin para dito sa business, or maybe marami pa, no, at least maging maging isa or maging part or magkaroon ng direksyon, no, or kung saan tayo papunta. Kasi yung training ko more on why, more on tanong, kasi di ba, marami nagtatanong di ba, and di ba sa pagtatanong, di ba, makukuha mo yung sagot, and kailangan pero na as with intelligence naman, no, wag iba kasi nagtatanong, iba philosopher or yung may iba kasi yung tanong na meron ka na agad makuha na sagot. May mga nagtatanong kasi na kahit anong sabihin mong sagot, yung nasa isip nila na nagtanong sila, meron sila agad sagot. Negative agad yung nasa isip nila. Kaya kahit anong sabihin mong totoo na sagot, hindi nila papakinggan. May mga ganun po, no? Aware kayo doon kasi based on experience din, no? Dito hindi na rin ako bata, no? Or baguhan talaga kasi almost na rin ako, matagal na rin, no? Mga 1 year na rin. Pero di pa naman ganun katagal, no? Compare sa iba, no? Pero madami na tayong nakita. Observe, based on my observance, din, sa pag-observe, no? Marami talaga. Ayan, so, i-share ko na yung aking yan, screen. Active ba lahat? Nandito ba lahat? Pwede bang pa-type na lang ng number 1 para makita ko kung ilan yung active na nakikinig sa akin ngayon. Kahit okay lang, no? Yung iba naka-off cam, pero mas maganda kung naka-open cam po tayo. Maganda nakikita natin. Yan, shoutout ko muna, no? Si partner Sheng Sheng. Yan. Michelle din pangalan nito, ano yan, taga Baguio siya. Ano? Shoutout sa iyo dyan, ma'am. Good morning dyan. Ayan, kay Coach Red Ross, ating founder ng Philippines 419. Ingat ka ngayon, Coach, kasi may lakad lang ngayon si Coach Red Ross. Yan, kukuha siya ng mga requirements. Ayan, kay Coach Michelle Sandaran. Yan, kay Coach Ellen Adarna. Yan, di ba, may tayo, di ba, parang artista yung no? Open ka para makita naman natin yung mga nagwagwapuan at nagagandahan natin yung mga mukha, no? Sir June. Yan, Spark Coach June. Yan, si Coach Eddie. Good morning, Coach Eddie. Ohayo gozaimasu. Yan, si Coach Janet Arnoco. Yan. Good morning, Coach. Yan, good morning sa inyong lahat. And aking host birthday, Coach Lydia Vivas. And si Coach Henry Golyev. Yan, Coach. Good morning, Coach. Ohayo gozaimasu. No? So, share screen lang ako. No? Baka may bago dito. Yung iba, hindi pa ako kilala. No? Sino ba tong batang to na kanina pa nagsasalita? Bakit ba namin to kailangan pakinggan? No? So, di ba, in regards sa naman sa age, no, pagdating sa business, based on experience talaga yan, no? Hindi naman yan nagbabase yan sa edad kasi, di ba? Kunyari ako, welder ako, di ba? Yun yung profession ko sa Japan. Pag sinabing welder, sabihin, lamang ako doon sa expertise or yun kasi yung ko 40 ko eh. Pero pagdating sa business, kung sino yung nauna sa akin, yun yung papakinggan ko. Or sino yung mas marami experience. Parang lang, di ba? Pag may sakit ka, kanino ka lalapit? Sa lawyer ba? Di ba? Hindi naman. Pag magpapagawa ka ng bahay, kanino ka lalapit? Sa doktor ba? Di ba? Hindi naman. O, di ba kung, di ba kung, kunyari, magbi-business ka, kanino ka lalapit? Sa marites mo bang kapitbahay? Di ba? Dapat sa mga nauna, no? So, kung may sakit ka, lapit ka sa doktor. Di ba? Kung papagawa ka ng bahay, lapit ka sa karpintero. Kung may kaso ka, lapit ka sa lawyer. So, ganun lang, no, sa business natin. Lapit tayo sa mga nauna or may resulta or nakapunta na, no, sa gusto natin puntahan. Kasi yung mga mentors natin, yan, guide. Sila yung nakapunta na, no, sa gusto natin puntahan. Sila yung mas maraming experience. Kaya alam nila, no, yung mga pagdadaanan natin. And normal naman, lahat talaga tayo dadaan sa process. Yan, kung ano naman yung nararamdaman nyo ngayon, na-experience nyo, normal yan. Ako nagsasabi. Lahat yan normal. Walang hindi normal. Ang hindi normal yung nag-quit. Kasi wala na. Pangarap mo yan eh. Di ba? Sinukuhan mo na, wala nang iba magtutuloy niyan. Hindi naman pwede ituloy yan ng anak mo.
ang asawa mo, kapitbahay mo, ng aso mo. Di ba? Hindi pwede eh. Yan, so share screen lang ako. Kanina pa ako nag-share screen, dami kong dalan. Ayan, hindi na ako mag-share sound kasi wala namang sound to. Ayan, so share. Ayan. So, kita naman ng coach, no? Iyan ko na lang. Highlights. So, ang dami na natin nasabi, no? Parang tapos na natin yung training, so nag-uumpisa pa lang po tayo. Wala pa po. Yan, salamat sa mga nag-type ng number 1. Yan. Ayan, so kita nyo naman yung background natin, no? Yan, elegant talaga, no? Yan, yung background natin sa picture, di ba? Sa bahay. Ayan, so, ayan, ito yung last na launching ko to ng bar ko. So, yung nagpa-picture ako. Yan, live good na tayo niyan. So, then, diba, nung pumunta tayo sa bundok. Ayan, no? I'm Christian Bilua, no? One of coaches na rin here dito sa community natin. And, me, ano na ako, live good full-time affiliate. So, lahat tayo affiliate. Maybe ginagawa mo to part-time, ako full-time, no? So, lahat tayo, no, affiliate. Dati naman, ginawa ko lang din to part-time lang. Sa, habang ako'y nag-work doon sa Japan, no? So, yan yung background ko, no? Dati po akong, former IT 1 year, no? So, di ba, 18 years old, no? So, parang ganun, mga nasa ganung edad ako, nag-college ako, no? Kaso lang, di ba, regarding sa kakulangan din sa pera, financial problem, so, hindi na natin natapos. Bali, ang nangyari dyan, ano na lang, IT talaga yung gusto kong course or pangarap ko talaga maging computer programmer. Kaso lang, di ba, hirap ng buhay. Yung pangarap, lumiliit, di ba? Naging ano na lang tayo, isang taon tambay yung IT. Di na ano yan kasi kulang talaga sa pera. Yan, then di na ako nung nakaisip dati ng mag-working student, di ba? Full time, nag-ano na ako, nag-18, nag-start na ako ng trabaho. Pero iba pa yung mga walang kontrata, yan na yung may ano na, may mga requirements, di ba? Pupasa ka ng mga medical, yan, 18 years old. Service crew na ako niyan, di ba? Sa isang passport, 3 years tayo diyan, no? So, 3 years po, isipin nyo, walang late, walang absent. So, ganun talaga tayo kasipag, no? Pagdating sa trabaho, yung commitment natin. Siguro kayo, ganyan din halos lahat, di ba? Tatlong sakay yun bago makapunta or 1 hour, 30 minutes to 1 hour, walang late, walang absent. So, yan po, di ba? Nagsawa na rin, no, sa 3 years na pagtatrabaho kasi gusto natin ng massive change, di ba? Pag gusto mo talaga ng pagbabago, kailangan umalis ka sa sa comfort zone mo, eh. Kailangan umalis ka doon kasi walang pagbabago doon, eh. Sabi nga, di ba, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. So, wala talaga. Wala doon wala nang, kung ano yung natutunan mo diyan ngayon, so wala na, hindi na yun madadagdag pag hindi ka pumunta sa courage zone, pag hindi ka lumabas. So, yan, former SA custodian. So, maganda lang pakinggan yan, no? Sales Associate Custodian. Sa ano po yan? Sa Mili. Munti ka naman sa akin ba? Sa shoes po yan. Shoes company, di ba? Oo, ano ko diyan, di ba? Ano ng mga sapatos, di ba? Nagbebenta, nag-a-assist din, no? Kaya medyo naging pamilya din ako. Mababango yung sapatos nila diyan. And di ba nagkaroon ng opportunity to work abroad. Former OFW from Japan. Matagal din, no? Kasi mag-aaral ka pa na dyan ng Japanese language, eh. I think preparation ko dyan matagal din. Baka 1 to 2 years yan bago ako nakapag-Japan. Mabilis swerte na yung iba na 6 months to 1 year na nakakaalis. Malaki rin gastos dyan. Gastos ka dyan ng 100 to 150,000 bago ka makaalis. Kautang-utang pa yan. Pero tulungan lang din kami magkapatid. No, so yan, 3 years po ako sa abroad. Then, ang trabaho ko, welder. Welder by profession. And dati rin akong close-minded, no, pagdating sa ganitong industry. Sino ba naman hindi magiging close-minded, no, pagdating sa MLM, no? Kasi di ba ang dami mong naririnig sa kapitbahay mo, sa paligid mo na scam yan, hindi yan totoo. Pero totoo naman siya, kaso lang may mga sumali na tamad or walang ginawa or mahirap talaga kasi gawin yung traditional. Kasi marami naman yumaman, eh. Marami rin naman nasunog kasi mahirap talaga gawin yung traditional. So yung nakita ko yung Live Good actually sumali ako, hindi ko naman talaga lubusan ng unawaan yung Live Good. Pero nung time goes by, no, kasi 'di ba ang opportunity hindi lang naman yung nakikita sa mata, yung nakikita mo. Nakikita rin yan sa kakayahan ng isip mo, sa mind mo. Yan mas maganda. And nag-invest kasi ako that time, no, sa sarili ko talaga ng knowledge. Learnings, nakinig ako ng seminar, nag-attend ako ng mga seminar, nakinig ako podcast, audiobooks, sa YouTube, lahat ng mga knowledge na nagbibigay ng mga idea. So nakita ko na maganda. Maganda talaga yung Live Good. Kasi 'di ba, ang dami na nagbago ang buhay within span of 20 months pa lang, isipin niyo. Ang dami ng parang rags to riches story nagkaroon talaga. Yung walang-wala, 'di ba?
yumaman, di ba, nakapag-provide bahay, sakyan, madami na eh. Pero, meron yung ano behind, may ano yun, may process yun. No? So, hindi yun overnight. No? Baka sabihin nyo, overnight. So, yun yung mga tanong dito na pag-uusapan natin. So, ayan, affiliate marketer, since May 17 ako na-invite dito. May 17, 2023. So, last year. Ayan, then, financial literate, di ba, financial literacy. And meron din tayong negosyo, di ba, businessman, owner, QC5 Pes. Ano yan, boxing yan. Ano lang ako dyan, investor lang ako dyan. So, di ba, pero 100% live good ang ginagawa natin. Hindi naman tayo dyan masyadong nag-i-effort. Halos wala na nga eh. Di ba? Ano lang kasi sila naman na nagpapatakbo niyan. And entrepreneur. So lahat po tayo no, entrepreneur. Kasi nag-put up tayo ng capital no dito kay Live Good, nag-take ka ng risk, 'di ba? Sinubukan mo kahit takot ka, 'di ba? Pero calculated risk po 'yun, ha. Huwag kayong basta-basta papasok porket may kumikita. At inaaral po yung 3 Ps. Ano 'yun? Yung profile ng company, di ba? Hindi ba yan AI ba? May AI lang pala yung may-ari natin. No? So, Sir Ben Glinsky, nakikita po yan. And yung team niya, and everyday yan, mas malupit pa yan sa atin. Lagi yan silang may training. Na nakikita talaga sila. And, di ba, yung 1P, yung profile, yung plan, di ba, yung marketing plan or compensation plan. Dapat doable lahat yun, di ba? And, ano pa, yung isang P, products. Yung products natin, dumarating, digital. 200 plus countries, di ba? Lahat organic and 100% na organic talaga and napakagaganda. Even me, no, natry ko na itong sombrero ko, nabili ko to nung nasa Japan na. So natry ko na rin yung multivitamins, di ba? Meron din silang tumbler, may t-shirt din. So madami, no? And calculated risk, dapat lahat yan, i-check mo. Kung lahat yan maganda, ba okay yan. Okay yan na pag-ubusan mo ng oras, ng time, kasi sayang yung time pag company na pasukan mo, no? Kahit tamang tao ka, kung mali yung kumpanya mo, no, mahirap mag-success. Kaya yung iba, tumatagal talaga, no? So, dahil nasa live good na tayo, no? So, sobrang ganda ng future natin. Kasi, di ba, ang dami na nakagawa, eh. Di ba, kung kaya nila, no? Kaya ko, di ba, kaya din natin. Kaya nating lahat. Di ba, bakit hindi? Pares lang naman tayong kumakain ng bigas. Ano pala, ng kanin. Pag bigas pala, hilaw pa yun, no? ng kanin, di ba? Ayan, so, ayan yung background natin, no? So, ano bang topic mo ngayon, coach? No? So, mahalaga to, no? Sa lahat ng bagay, dapat, ito kasi din ang tinuro sa akin ng mentor ko, yung pinapakinggan ko. More on topic niya lagi, personality development or personal growth. Di ba? So, ano ba yung, ano din, tingin mo sarili mo, behavior mo, mindset mo, mentality mo, madami. Pagka, yung mga belief mo, attitude mo, marami yan pagka, ano. Pero dito, yung ano natin, yung mga ano lang, more on why. Diba? Always question yourself why. Diba? Bakit? Marami ka na. Bakit 1 year ka na? Diba? Bakit 3 months ka na? Wala ka pang commission. 1 month ka na. Diba? Ilang 2 years. Magto 2 years ka na. Diba? May mga ganun kasi maraming tanong. Siyempre dito, bibigyan natin ng sagot yan. Always question yourself why. Diba? Sabi nga, no? Pagka alam mo yung why mo, no? Madali na lang yung how. Diba? If you know your why, 'di ba? The how is easy. 'Di ba? Kung alam mo yung reason mo bakit mo ginagawa tong live good. 'Di ba? Na-reject ka man, nahirapan ka, napagod ka, napuyat ka, gusto mo na mag-quit, balik ka lang no. Kung bakit mo to sinimulan, 'di ba? Bakit mo trinay? Kasi ano ba, ilang years na ba tayo? Kamusta naman yung buhay natin, 'di ba? Okay yan kung kumikita ka ng malaki diyan sa trabaho mo, maganda, pero ikaw ba ayaw mo ba nang magkaroon ka ng time freedom? Yun kasi nakita ko dito eh. Time freedom and financial freedom. Di lang time freedom, no? Time will come, magkaroon ka rin ng financial freedom. Kung time freedom lang, madami naman may time freedom dyan eh. Baka wala silang financial freedom. Oo, meron time freedom ngayon, pero yung financial freedom, tinatrabaho na natin. Madali lang time freedom, pero baka gutom. Di ba? Marami yung mga tambay, time freedom yan. Di ba? May oras sila, pero wala silang trabaho or wala silang financial. So, kailangan, dito sa ganitong industry, pwede mo yan ma-achieve, dalawa. Time and financial freedom. Di ba? Ano? Di ba, makasama mo yung family mo. 'Di ba? Na sobrang tagal na, 'di ba? Lalo yung mga abroad, 'di ba? Kagaya ko 3 years din na nagdaan, 'di ba? Yan, so marami no pag sinabing personal development, malalim talaga 'to. Yan, always question yourself why. Sa lahat ng bagay, no? Ako talaga yung mga beliefs ko, no? Kayo, 'di ba kayo? Ano yung mga beliefs niyo, lalo yung mga superstitious belief, 'di ba? Yung mga pamahiin, mga paniniwala. So,
minsan, no, question nyo yan, questionin nyo po. Mamaya kasi yung iba hindi naman na applicable today. Madaming mga paniniwala na hindi naman na totoo, dapat paniwalaan. Tulad nung ano ba, pusang itim, di ba? Malas daw. Di ba hindi totoo yun? Kawawa naman yung pusa, sinisi natin. Ano pa? Friday the 13th. Ay, mga kasi pagka sinisi mo yung isang bagay, parang immature. For me, no, parang sign of immaturity na yun, no? Sinisi mo, bakit di ka nag-rank up? Di ba? Sinisi mo sa iba, bakit ka nag-rank down? Bakit ka nag... Sign of immaturity na yun, no? Pagka, for me, no, tinuturin sana namin ito na pagka yung power mo, yung kakayahan mo, binibigay mo sa ibang tao, dapat ikaw. Wala kang ibang sisihin kung hindi sarili mo, no? Maging successful ka, sino sarili mo. Mag-silver ka, mag-bronze ka, di ba? Sumali ka kay Ligod, sino sarili mo. Di ba? Ikaw naman nag-decide. Eh. Every day, no? Every second, nagdi-decide po tayo. Pagising mo pa lang, di ba? Decision na yan na kung babangon ka or hindi. Kung magtututbrush ka or hindi, magkakape ka or hindi. Sa buhay natin, no, lagi tayo nagde-decide. So, yun lang. Minsan may mga decision tayo na minsan napapasama or nagkakamali tayo. Pero okay lang yun. As long as naman nabuhay ka, nagpapatuloy ka, nagkamali ka man, diba? Meron ka pang time. Hanggat meron kang time, kaya mo itama kung ano naman yung pagkakamali na gawa mo. Yan, so yun lang yung belief. Marami kasing mga paniniwala na hindi na dapat paniwalaan. And maraming naniniwala sa swerte, pero for me kasi hard work talaga ang pinakamahalaga eh. Sabi nga ng isang sikat na football ba yun? Sa Brazil, no? Sabi niya, the harder I work, the luckier I get. Di ba? The more na nagsisipag siya, the more na mas siniswerte siya. Tingin niyo ba, magiging swerte si Coach Henry Golem kasi nag-silver siya? Sabihin niyo bang swerte lang siya? Swerte ba si Coach Red kasi nag-platinum siya? Hindi po yun swerte. Ang swerte po, nag-prospect siya. Di ba? Nag-invite siya. Nag-share siya ng opportunity. Nagsali, decision po yun. Hindi, wag po kayong maniwala sa swerte, no? Malas po yun. Diba? Yung luck, ano yan, is all about preparation. May formula yan, hindi yung swerte kasi yan, no? Hindi totoo yun. Parang dinown mo na yung sarili mo, ano, malas ka? Diba, malas ba kayo? Wala, no? Wag niyong dinideprive yung sarili niyo. Wag niyo masyadong binamalit yung sarili natin. Hindi, wala po, no? Wala pong malas, swerte. Hindi po totoo yun. Yung tanging magiging swerte for me, kung ano yung mga belief mo. Kasi kung ano yung belief mo, makaka-apekto yan sa the way ka mag-behave, the way ka mag-decide, mag-take action, yung commitment mo. Marami yan, no? Always question nyo lang. Minsan, bakit ka takot? Bakit ka takot mag-open camera? Bakit ka takot mag-prayer? Bakit ka takot mag-attend ng training? Questionin nyo lang yung sarili nyo lagi. Every time na kinakabahan kayo o meron kayong kinakatakutan na isang bagay, hindi nyo alam, yun pala yung magpapabago ng buhay nyo. As long as, sabi ng mentor ko, as long as not fatal, do it. Di ba? Pag nagkamali ka, okay lang. Di ba? At least natuto ka. Sabi nga ng Nike, di ba? Just do it. Pag, ang ano kasi, din yung kailangan, meron ka rin kailangan, lakasan mo lang yung loob mo. Diba, lakas ng loob, yung courage, di ba? Sabi rin ng, yung meaning, nung totoong meaning daw ng courage, hindi daw yung ginagawa mo kasi hindi ka kinakabahan. Ginagawa mong mag-attend dahil di ka na kinakabahan. Ginagawa mo kahit takot ka. Ginagawa mo kahit na kinakabahan ka, 'di ba? Kahit na nararamdaman mong takot ka, ginagawa mo pa rin kasi dito talaga mababago yung buhay mo. Eh. Kasi kung hindi niyo po harapin yung takot niyo, kailan? Kasi marami pong nabuhay na wala sa mundo, no? Punong-puno ng regret. Bakit? Hindi sila nag-decide eh. Hindi sila nag-decide para sa sarili nila. Lagi nilang inasa sa magulang, sa kapitbahay, yung desisyon nila. Uy, maganda ba to? Uy, ano ba to? Dapat ko ba tong gawin? No? So, di ba? May ganun. No? Okay yung humingi ka ng advice sa ibang tao, pero ikaw pa rin magde-decide. Ikaw pa rin magde-decide. Kasi, maaari, baka sisihin mo pa yung tao nagbigay sa'yo ng advice na lang, di ba? Uy, kasi sinunod ka ta eh. Yan tuloy, ganito ako ngayon. So, nanisi ka na naman. So, ayun lang no for me, wag tayong maninisi. Ano kasi yun eh, parang sign of immaturity. O, kung ano ka dito, mag-diamond ka dito, sisihin mo yung sarili mo. Makabili ka dito ng bahay, ng car. Ang dami na nakagawa eh. Sisihin mo yung sarili mo. Ganun lang, no? So, marami, no? Pag sinabing personal development, all ano na yan. Marami talaga. Even, marami. Mind setting, marami rin yan. Attitude, belief. Marami dinidevelop dyan.
For me, belief, pinakamalaking ano yan, apekto sa mga decision mo sa buhay. Yan, so next na natin, no? More on question lang to. Ito yung tanong ng karamihan na naririnig ko din. No? And itong training na to, ano na to eh. Training to, napakinggan ko sa mentor ko. Kumikita na yun, million, mga 8 million, 10 million na kinikita niya. Training niya to, kaya inano ko lang, no? Kinuha ko lang. Siyempre, copy business lang naman tayo, no? Sabi diyan, I am active but I don't have pay-ins. Cause active naman ako. Bakit wala akong pay-in? Diba? Bakit? Ang tanong diyan, di ba? Ano bang active ka? Yan yung ano natin, more on topic natin for today. Diyan ikot yung mga tanong. Yan, active naman kami coach. Ba't wala kaming pay-in? O, ito ang tanong ko sa'yo. Umatin ka ba ng trainings every day? Oh. Coach, yes, umati naman ako ng training every day. Lagi kilala ko na nga lahat ng ano ng host sa DMW eh. 'Di ba? Alam ko na nga lagi yung joke ni Coach Elmo kung saan nila alam ko na nga yung mga joke mo coach kung saan mo ibabagsak no. Kabisado ko na nga yung yung LGBP, 'di ba? Hindi yung LGBT ha, iba po 'yun no. LGBP, yung Live Good Business Presentation or yung AMP or AMP, yung Affiliate Marketing Presentation. Kabisado ko na nga yun coach eh. O yan, 'di ba? Yan, so kung nag-attend ka na ng training, 'di ba? Lahat ng training na atinan mo na kagabi umatin ka sa training ni Coach Elmo, yung NAO o yung New Affiliate Orientation. So, yan, so wala ka pa ring pay-in. Next tayo sa sunod na question. Yan, nasulat na po ba? Yan, next time. Nag-attend ka nga ng training. Ang tanong ko diyan, sinusunod mo ba? Do I follow and apply the things I learn? Lahat ba ng natutunan mo sa training, 'di ba? Ina-apply mo ba? Sinusunod mo ba? 'Di ba? Baka naman hindi or maybe siguro sinusunod mo, ina-apply mo naman. Pero coach, sinunod ko naman, in-apply ko naman. Bakit wala pa rin akong pay-in? Kasi may mga yan, do I follow and apply the things I learn? Ayan, so sunod tayo sa tanong. More on mga ano lang to, mga question. So kung sinusunod mo naman and ina-apply mo, kasi ano yan, malaking factor yan. Posibleng walang mangyari sa yung resulta. Kung in-apply mo yan, pwedeng magkamali ka, di ba? Kasi mga coaches, partners, guys, no? Yung sagot, 'di ba? Hindi wala naman magbibigay dito ng concrete na answer paano mag-invite, 'di ba? Paano mag-share ng opportunity. Kailangan kung ano yung natutunan mo, ano yung narinig mo, i-apply mo kung applicable sa iyo. Pwedeng magkamali ka, pwedeng, 'di ba? Or magawa mo agad, pero more on talaga magkakamali ka. Normal 'yan, no? I-set niyo yung buhay niyo na normal po na magkamali. And pag nagkamali ka, at least aware ka na nagkamali ka and doon ka matututo. Doon ka magkakaroon ng wisdom, experience. No, so yung mga nag-success no, kung ano yan, marami silang pinagdaanan. Hindi yan hindi yan sila kung ano sila, 'di ba? Tayo muna sila. Hindi yan sila diretso diamond, no? Lahat yan dumaan sa proseso. Yan, do I follow and apply the things I learned? Yan, tanong niyo yung sarili niyo. Kasi hindi ko yan masasagot. More on makakasagot niyan kayo, 'di ba? Sarili niyo. So sige, sabihin natin, yan, ginagawa mo yan. Ito naman ang sunod na tanong. What are my activities daily? Meron ka ba activities daily, 'di ba? Nagpapasa ka ba ng pinapagawa ni Coach Red? Or 'di ba, weekly, monthly, 'di ba, meron siyang pinagawa or nagpo-prospect ka ba or may pinipresentahan ka ba, may kino-close ka ba daily? Baka kaya wala kang pay-in. Wala kang kinakausap, 'di ba? Baka wala kang sinishare ng opportunity. Or wala kang hindi ka nag-attend ng training or nag-attend ka pero yan, ano bang after nung 'di ba, activities, after nung na-play mo na, ano bang activities mo daily? Dapat meron kang activities. 'Di ba, nag-add ka ng 200 people a day or 100 or 20, nag-send ka ng parallel landing page mo. Ayan, dapat yun yung mga activities mo daily. Ask nyo yung sarili nyo, ano ba yung activities nyo daily? Ako, ano ba yung activities ko daily? Nag-send ako ng script. Merong time will come, magkakaroon ka ng script eh. Merong mga binibigay script yung ibang mentor, pero itry mo kung active sa'yo. Pero hindi, kasi iba-iba naman tayo ng kwento eh. Dito naman, i-share nyo lang yung kwento nyo kung paano nabago yung buhay nyo, paano kayo na-invite. More on ka dito magkukwento ka lang naman eh. Hindi natin po trabaho na mag-convince ng tao ha. Silang kailangan mag-convince sa sarili nila. Ang trabaho natin, mag-share. Yun lang. Kung sumali sila, di okay. Kung hindi, next. Ganun lang. Tandaan nyo lang yung
yung SW rule, di ba? Meron at meron talagang din sali yung some will join, some will not. So what? So who's next, di ba? Someone's waiting for me. Yan no, lagi niyo tatandaan. SW rule yan no. Meron at meron, di ba? Isipin nyo yung tinda ng balot, di ba? Sa umaga, magtitinda, sisigaw yan. Balot, balot. Di naman po lahat bumibili, di ba? Pero at the end of the day, di ba? Kahit ano, ubos pa rin yung balot. Di ba? Merong di bibili, di ba? Merong bibili. Ganun lang. Share nyo lang ng i-share din. Kasi ang nagpapabagal po sa atin, no? Sa ano natin, sa activity natin, no? Yung emosyon. Emosyon po, no? Wala pong komisyon no, sa emosyon. No? So, tandaan nyo, ang nagpapabagal po sa atin, yung emosyon natin. So, anong dapat namin gawin, coach? Kailangan, master your emotion. Pero hindi po yan madali. I mean, hindi ko pa naman yan master agad yung emotion ko eh. Diba? Diba, pag na-reject tayo, minsan nagdadrama pa tayo. Bakit ako ang dami pang question, no? Ang dami pa nating question sa buhay, no? Pero that's it, normal yun, no? Kailangan nyo maintindihan na lahat ng nangyayari, no? Bagay-bagay, it's normal. Diba? Marami, normal talaga na, even si Coach Fernan naman, nare-reject pa yan hanggang ngayon. Kala nyo ba hindi yan nare-reject? Isa lang naman yung ibig sabihin, no? Isang bagay lang naman yung ibig sabihin, no? Bakit ka nare-reject? Ibig sabihin, sinashare mo yung opportunity, di ba? Mahirap naman, na-reject ka, hindi mo shinare. Di ba? Oh. Ang ano lang dyan, kasi hindi nila nauunawaan yung sinishare mo. Ang kailangan, naiintindihan mo. Or kabisado mo, no? Kailangan hanggat maaari. Kasi negosyo to, kailangan yung negosyo mo, kabisado mo. Alam mo yung back office mo, di ba? Meron kang idea sa products. Kung di mo kayang kabisaduhin or sa una, kabisaduhin mo, hindi mo pa naiintindihan. Pero mas maganda na kabisado mo. Kasi pag may nagtanong sa'yo, di mo nasagot, wala na, negative na yun. Depende sa'yo kung paano mo i-handle. Oh. Ganun, kailangan na naiintindihan natin. Mahalaga kasi yung understanding, no? Again, no? Iba-iba po tayo ng understanding. Iba-iba po tayo ng, tama po yan, no? Iba-iba tayo ng pagkakaintindi sa isang bagay. Kaya, di ba, mayroong iba-ibang resulta. O, di ba, isa lang naman ng company natin. O, bakit may mabilis? Bakit may mabagal? Isa lang naman ng marketing plan natin. Bakit may kumikita? Bakit may hindi? Di ba? Nagkakatalo yan sa understanding. Paano naunawaan ng isang tao yung business? Paano mo naunawaan yung business? Paano mo i-share? Nagkataon lang no na maybe hindi pa tama or mali pa yung approach natin. So, kailangan aware lang kayo na nagkamali kayo. Then, baguhin nyo lang yung pagkakamali. Kasi sa pagkakamali, no, normal talaga no, na doon ka talaga. Kung alam nyo naman, kilala nyo si ano, di ba? Kilala nyo si Thomas A. Edison, tama? Oh, si Thomas Edison, ano ba yung na-invento niya? Siya yung naka-invento ng light bulb. No, isipin nyo, no, sa may get 1,000 times po siya nag-attempt, nag-failed bago niya discover yung light bulb. So, kung sa 100 times, 200 times, 400 times niya na ginawa. So, kung doon pa lang, nag-stop na siya. No? So, imagine niyo baka ang dilim ng mundo natin ngayon, walang ilaw. Siya ang na-invento nun ng light bulb. Tingnan niyo yan, nasa, ano yan, sa Google. Di ba? Yan, ibig sabihin, ginawa niyang stepping stone yung lahat ng failure niya. Lahat ng pagkakamali niya, natuto siya doon. Lahat naman kung kaaralin niyo yung mga successful na tao, lahat ng pagkakamali, meron silang, wala pong tao na hindi nagkakamali. Normal po yun. No, yan, so, yan lang, no. Next tayo, no. Yan, ano bang activities nyo daily? Then next po tayo. Yan, no. Kamusta na bang skills, di ba? Yan, Coach Lydia, Coach Janet, Coach Henry. Kamusta na ba ang skills nyo? How's your skills, di ba? Ano ba yung mga skills? Maraming skills eh. Merong soft skills, merong hard skills. Yung soft skills, alam ko more ano na yan, more on your attitude. Yung resourcefulness, 'di ba? Yung integrity mo, honesty, 'di ba? Yung punctuality, yung mga hard skills naman, yan yung mga natututunan natin sa ano. Yung soft skills more on ikaw na magbabago niyan sa sarili mo. Ikaw yan eh. Yung hard skills natututunan po yan and depende yan kung gaano ka kabilis matuto. Kung maganda yung attitude mo. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba, yung attitude is better than skills, no? So, better than knowledge, better than education. Kasi kung titignan nyo, no, sa pag kinumpute nyo lahat, no, yung number ng attitude, no, pag tinotal nyo yan, di ba, yung A1, di ba? Yung T20, tama, di ba?
Pagka tinotal mo yung lahat, yung attitude sa alphabet, kung i-base nyo sa or overall niyan, or overall niyan, 100%. 100%. Kasi lahat ng bagay matututunan mo eh. No, mas maganda no magkaroon kayo ng leader na walang alam kaysa yung maraming alam. Totoo 'yan. Oh, kasi pag maraming alam 'yan, mahirap 'yan, mahirap 'yan turuan. Mas maganda dito sa ganitong industry, wala kang alam. Kasi lahat ng learnings ng mentor mo, ng coach nyo, isasalin niya sa'yo. Basta tama lang din yung mo ha, yung mentor mo, yung coach nyo ha. Okay. Turo din sa akin ng mentor ko, be a student, not a follower. So kung tingin nyo, mali yung tinuturo ko, mali yung sinasabi ko sa inyo, then itest nyo. May nagsabing, yan, be a student, not a follower. May nagsabi ganito, isang coach, sabi niya ganito, pag ginawa mo to, makaka-invite ka, magkakaroon ka ng downlines. Yung nagturo naman ng isa, pag ginawa mo yung sinuro niya, hindi ka magkakaroon ng downlines. So, sino pang niniwalaan nyo? Be a student, not a follower. Sundin mo parehas. I-apply mo parehas. Kung saan ka active, yun yung gawin mo. Yun yung ibig sabihin na. Kasi pagka follower lang kayo, no, walang masama sa maging follower sa umpisa. Pero isipin nyo, may hangganan yan. Imitation, have limitation. May hangganan yan. Oh. Hindi naman pwedeng habang buhay na wala kayong, ang kailangan nyo rin kasi ito, mag-build kayo ng sarili nyong brand. Yan, pakitype nga, brand. Para malaman ko kung sino pa yun nandyan na nakikinig. I-type mga partners, coaches, brand. Para baka iba, tinulugan na tayo. Sayang naman yung lawi. Yung training natin, no, natututo pa naman ako. Sa ganito, no, hindi lang po kayo natututo, no, even me, pati ako po natututo. Kala nyo, kayo lang natututo, pati po ako natututo. Sabi ng mentor ko, no, the fastest way to learn something or the best way to learn something is to teach it. Ituro mo kasi, 'di ba? We cannot withdraw what we don't deposit or you cannot give what you don't have. Hindi mo mabibigay isang bagay na wala ka. Kunyari, pera, makakapagbigay ka ba, 'di ba? And you cannot teach what you don't know. 'Di ba? Kung hindi mo alam isang bagay, hindi mo matuturo. So, 'yun, the best way to learn something is to teach it. Mas mabilis kang matututo pag ikaw mismo nagtuturo ka. Hindi ko to pwedeng ituro kung hindi ko to alam. Kung wala akong ideya dito, no, kung hindi ko na-experience, no. So, yan. So, salamat sa mga nagko-comment. Dahil pa pala, no, bisikata lahat. Yan, sorry, no, nasubukan. Yan, so, kamusta yung skills nyo? Baka kaya wala kang pay-in, wala kang pang skills. Or maybe mababa pa yung skills mo. Ano ba yung mga skills, coach? Hard skills. Kasama dyan yung 4 pillars. Baka hindi mo pa alam yung 4 pillars. Ano ba yung 4 pillars, coach? Ikaw na magsabi sa amin. Ayan, ano ba yung 4 pillars? 4 pillars, di ba? Yung una, number 1, make a decision, di ba? Make a concrete decision. O kung, di ba, kailangan matibay talaga yung decision mo, hindi yung nababaloktot yung decision. Nag-decide ka, ano? Make a concrete decision. Yung una. Then number 2, di ba? Take massive action. Hindi lang basta action lang. Kung gusto mo ng big result lang. Mag-iba kasi yung big result sa results lang. Kung gusto mo ng big result, di ba? Take massive action. Ano pa? Pangatlo, analyze result. Diba yung pangatlo? Kung ano man yung maybe sumali or di sumali, analyze mo pa rin. Bakit siya sumali? Bakit di sumali? Question mo lahat ng bagay. Mas mabilis ka matututo. Kasi kung ibibigay lang po sa inyo yung answer, hindi nyo natutunan, ano yun, malambot or mahina yun na knowledge. Or binigay ko lang sa inyo yung sagot. I-test nyo para maging experience nyo, para maging sa inyo, para maging matibay. Para kayo mismo masasabi nyo na tama to, mali to. Ganun. Kayo mismo. Kaya yun, be a student, not a follower. Test nyo lahat ng mga magsasabi sa inyo. I-test nyo. Wala namang masama eh. I-ano nyo. Subukan nyo para maging experience nyo, para maging sa inyo. Ayan. So, ano pa yung last? Diba? Analyze result. Yung last, adjust. Diba? Ng 4 pillars. O, alam nyo na ba yun? Baka, minsan may mga nagtitraining doon, attend kayo. Kasi lalo iba-iba naman yung nagtitrainer. Attend kayo sa lahat ng training. Dapat wala kayong pinapalagpas. Meron sa YouTube. Marami naman sa YouTube. Kahit ibang company, pakinggan nyo. Mas maganda nga yun. Ako nagtitraining ko sa ibang company. Pero, di ba, makikita mo talaga kung gaano kaganda yung Live Good. Kasi ibang-iba eh. Marketing plan. Lahat ng company maganda, no? Pero, di ba, wala naman magsasabi na nandun sila sa company, sabihin nila pangit o hindi maganda. Lahat ng company maganda. Ang tanong lang, ikaw, aralin mo talaga na
Pero merong miss pinaka the best. For me, for now, as of now, wala eh. Live good talaga ang pinaka the best. Pinakamaganda. Kasi hindi tayo yung traditional. So marami pa yung skills, no? Baka kaya wala kang pingin, marami pa yung skills. Di mo pa alam yung five fingers. Di mo pa alam yung deadly pitfalls na mali na pala yung ginagawa mo pero ginagawa mo pa din. O marami, no? Kung gusto niyo ng 8 deadly pitfalls, meron yan din yung training kay Coach Perna. Meron din naman sa akin. Marami, no? Meron akong YouTube, pwede niyo mapanood doon. Nag-promote pa ng YouTube si Coach. So, yan, no? Kailangan na bugbugin natin yung sarili natin sa training. Kasi, di ba, sa training, dyan po tayo magiging matibay. Di ba, yung mga, grabe yung mga sundalo, di ba, mag-training yan, di ba? Di man pwedeng, ano eh, dito kasi, mga coach, sasabak po tayo or lalaban po tayo sa giyera. Sa giyera, pupunta ka ba sa giyera nang wala kang bala? Pupunta ka ba sa giyera nang wala kang training? Wow, tumba ka agad doon. Kailangan marami kang bala. Kailangan nag-training ka talaga. Oh. Yung training, ito yung training ground natin, yung ating Zoom. Skills din yan. Lahat ng matututunan nyo dito is skills. And mabilis nyo lang matutunan yung skills pagka maganda yung attitude natin. Meron tayong attitude na GLLA. Tinatawag na Good Learnings and Listening Attitude. Ako bago ako nakapagturo, siyempre, nakikinig po ako. Hanggang ngayon po, nakikinig po ako. Kailangan wag na wag niyo aalisin yun na maging kayo na growth mindset kasi yun na nakikinig kayo. Even yung mga mayayaman, no, hindi sila tumitigil no, sa pag-aaral. Kasi po, no, meron tayong matutunan every day. And hindi po tumitigil yung mundo na meron pong ituro sa atin na bago. Bawal maging no, maging acne or 'di ba sabi nga ni Coach Lydia, 'di ba kanina, bawal acne, yung tinatawag na alam ko na yan, coach. Alam ko na yan. Bawal yung acne, no, hindi po yun sa mukha, ay, tigawat ta. Bawal yung acne. Yan, so next natin, no. Marami pa akong gustong sabihin, no, pero next na natin. Kasi marami to, baka abutin tayo 8:00. How long have I been like this? No? Gaano ka na ba katagal ganyan? Or bronze, silver, gold, platinum, diamond? Or gaano ka na ba katagal na na-stuck sa buhay mo or sa pagiging OFW, sa trabaho mo? Baka 10 years ka na dyan, 5 years ka na dyan. Di ba sabi natin, no? Ano ko dito? Ano lang, 6 months lang, di ba? Ano na ako, hanap na ng ibang trabaho. Or 5 years lang, 3 years lang ako dito, umabot ng 10 years, 20 years, na-stuck ka na, no? 'Di ba? Sabi nga ni no ni Albert Einstein, no. Insanity daw, kabaliwan daw yung isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa tapos nag-expect ka ng ibang resulta. So, 'di ba? Insanity daw yun, paulit-ulit kang nagtitimpla ng sample. Paulit-ulit ka nagtitimpla ng juice. Same formula. O, same lang yung nilalagay mong amount ng tubig. O, isang pack lang din ng juice yung nilalagay mo. Pagtikim mo, matabang. Paulit-ulit mong ginawa. Mag-iiba po ba yung lasa? 'Di ba? Hindi po. Ganun lang din sa kung paano kayo daw kayo mag-approach. Ano kayo, mag-experiment kayo. Kasi doon kayo matututo eh. Doon kayo matututo. Example, may tunuruan lang akong bata, paano mag-bike. Oh, tinuro ko lang sa kanya, ganito mag-bike, pedal ka lang, apa ka lang, upo ka lang. Nakasigurado ba ako na marunong na siya mag-bike? Di ba? Hindi pa. Una, mag-fail pa yan, sisemplang pa yan. Di ba? Alam mo, pero hindi ka sigurado kung magagawa mo. Di ba? Pero ang mahalaga, sumakay ka sa bike, pwedeng matumba ka, magkamali ka. Normal yun. Wala namang, di ba? Pagka-drive mo ng sasakyan mo, marunong ka na agad mag-drive. Di ba? Hindi. Sa una lang yan pag-aaralan. O yan, gaano ka na ba katagal na, ba't wala kang paying? How long have I been like this? Gaano ka ba na katagal na, yan, sitwasyon mo. Baka wala kang ginagawang bago. Di ba? Yung, alam nyo na yung kilala nyo yung Cherry Mobile ba yun? Yung BlackBerry, dapat, yung Nokia, di ba? Hindi sila nag-adapt sa change, sa pagbabago. Kaya napag-iwanan talaga sila. Di ba? Lumabas yung touchscreen, di ba? Yung mga iPhone, dito tayo yung mga iOS, Android, di ba? Na mga sikat ngayon. Kung tayo nagpo-promote, no, wala po tayong commission dyan. Ayan, so baka ma-promote. Yan. Yan, kailangan na mag-innovate kayo, no? Kailangan may gawin kayong bago. And huwag kayong matakot na magkamali. Yun lang masabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot. Every time na natatakot kayo, tanungin niyo yung takot. Questionin niyo. Questionin niyo. Kasi more on, pag takot kayo, hindi kayo may control. Control kayo ng ibang tao. Sino may control? Pag takot kayo, no, na may nabasa akong libro, no? Pag takot daw tayo, ang may control daw sa atin, yung opposition ni God.
Oh, alam niyo na yun kung sino yung kabaliktaran or yung opposition. Di ba? Head and tail or, di ba? Langit at lupa. Parang, basta yung opposition. Alam niyo na yun. Iba pa yan, no? Sana magawa ko yun, no? May ginagawa akong training about doon sa libro na yan, no? Sana magawa ko yun matapos. Mahaba kasi yun, eh. Ayan, so ito pa, maraming pang tanong. Ay bakit sila sa ibang team ang bilis? Di ba? Baka nagtatanong kayo, no? Yung iba, bakit ang bilis? Di ba? May ganun, nagtatanong, ay bakit sila sa ibang team ang bilis? Yung sponsor ko ata hindi marunong. O yan, nanisi na naman. Di ba? Ang tanong, bakit sila ang bilis? Nanisi na naman, no? Oh. May mga ganyan, no, nagtatanong, no? Kasi nagko-compare, nagko-compare na. No, yun po yung ano no, wag po natin gagawin yung mag-ano tayo. Iko-compare po natin yung sarili natin sa sa ibang tao no. So, yun, sabi ko nga sa inyo, wag niyo ibibigay yung power no o yung responsibility sa buhay niyo sa ibang tao. Kasi maninisi ka niyan. Oo, tapos maninegative ka na. Kasi yung iba maninira na. Di ba? In the first place, di ba? Wala naman silang ginawa. Ano tayo, legit business, kailangan mag-improve ka and kailangan may gawin ka. Hindi naman sa'yo ibibigay ng mundo kung ano yung gusto mo eh. Totoo ba, Coach? Oh, hindi po ibibigay sa atin kung ano lang po yung gusto natin. Gusto mo mag-diamond, di yan sa'yo ibibigay. Ibibigay sa'yo kung ano yung deserve mo. Ibibigay sa'yo kung ano yung kaya mo, kung ano lang yung kaya mo pa ngayon. Kung di mo pa kaya, kailangan mag-grow ka. Kailangan may matutunan ka. Kailangan mag-improve ka muna. Ito po yan. Life does not give us what we want. Oo, tama. Life does not give us what we want. Life give us what we deserve. Kung ano yung deserve natin. Oo. Baka marami pa eh, maraming tanong no. So next natin. So ang ano lang no akin take ownership, take responsibility. Diba sabi nga ni ano, Spider-Man no. Alam niyo yung sikat na kasabay ni Spider-Man, di ba? Ano nga 'yun? With great power, di ba? With great power comes with responsibility. Baligtarin niyo lang 'yun. With responsibility comes with great power. No, so lahat ng nadala niyo dito no, sponsor no. Responsibility niyo po sila na turuan, i-guide, kumita din. Oh, pero pag nagawa niyo na yung part niyo, no, hindi niyo na pwedeng sisihin yung sarili niyo basta ginawa niyo yung part. Meron kasi no, yung iba yung acne or hindi talaga nakikinig, di ba? Matagal, iba-iba yan, wala kayong magagawa yan, normal yan. Meron, hanap ka lang ng hanap ng mga bago na ituturuan mo yung nakikinig. Diba? Ayan, so next natin. Bakit ako wala pa din big results? Sila ganito, ganyan na. So marami may ganyan magtanong. Bakit yung iba, kumita na ng 1 million, nakapaglabas. Wag kayong magko-compare kasi once na nag-compare kayo, no? Manghihina po kayo. Like example, kinonfer niyo yung sarili niyo sa like example, ako i-compare ko yung sarili ko sa mas mataas sa akin. Manghihina po ako. Mamaya, 5 years na pala siya, 10 years na pala siya ganito industry. Marami na siyang skills na alam, marami na siyang experience, wisdom, knowledge, di ba? Oh. Try natin, compare ko naman yung sarili ko sa mas mababa sa akin. So, magiging mayabang naman ako nun. Kasi, di ba, kailangan, ano lang, huwag ka magko-compare sa ibang tao. Ang kakompetensya lang po natin dito, yung apply natin. Hindi, joke lang. No? Ang kakompetensya nyo dito, no, yung sarili po natin. Hindi po yung apply, no? Kakampi po natin yung apply natin, hindi po natin yung kaaway, no? Di ba, yung downline, hindi mo yan kaaway, kakampi mo yan. Lahat tayo dito magkakampi. Ang taming kalaban nyo dito, no, yung sarili nyo lang. Ano ba yung binubulong sa'yo ng isip ko? Every time, no? Huwag ka maniwala dyan, hindi yan totoo. Marami, meron yan naglalaban sa isip niyo. Meron yan bumubulong sa inyo, di ba? Ayan, pwede kayong, ngayon, test niyo yung sarili niyo. Pwede kayong ngayon magsalita nang hindi niyo binubuka yung bibig niyo. Sabihin niyo lang na, sa isip niyo lang, sabihin niyo, sabihin niyo nang hindi bumubuka yung bibig niyo, sabihin niyo, yes, coach. Sabihin niyo lang sa isip niyo na huwag bubuka yung bibig niyo, ha? Sabihin niyo lang sa isip niyo na, sabihin niyo, bigkas niyo salita, yes, coach. Oh, nagawa niyo na. Ang tanong ko, sino yung nagsalita? Oh. Sino yung, di ba, sino din yung nakarinig? Di ba? Sino yung nakarinig? Di ba? Yes, coach. Di ba? Sinabi mo lang sa isip mo, nagsalita ka, sabi mo, yes, coach. Tanong ko sa'yo, sino yung nagsalita sa isip mo? And, sino din yung nakarinig? Iba yun. And, sino ka? Yan yung nasa labas. Marami, no?
Yung tinatawag dyan, subconscious mind. Marami yan. Pwede yung iba, habit na nila. Oh. Ang akin lang, no, wag kayo mag-ano ito. Balik tayo dito. Wag kayo mag-ano magko-compare. Kasi magiging mayabang kayo, compare niyo sarili niyo sa focus lang kayo no, sa sarili niyo. May ginagawa si anong kalokohan, hayaan niyo. Bigyan mo ng advice o di nakinig, hayaan niyo. Focus lang kayo sa sarili niyo, ano na bang kasi masasayang lang yung oras niyo. Kailangan focus lang talaga kayo na natututo kayo, nagugulo kayo, nag-attend kayo ng training, ina-apply niyo. Kasi ganyan yun eh. Kasi iba mahilig mag-compare. Bakit ako wala pa din big result? Sila kumita na ng ganito, ganyan na. Ang tanong, di ba, marami ka na bang natutunan? Marami ka na bang ginawa? Or nagpo-prospect ka na ba? Nagsusulat, may activities ka ba? Marami, no? Maraming tanong. Yan, so next natin, no? Oh, tanong natin, no? Ilang years na ba sila sa business? Baka yung Coach Fernan. Baka i-compare mo yung sarili mo kay Coach Fernan. Bago-bago pa lang tayo, no? Huwag talaga mag-compare, no? 7 years na, 20 years na. Huwag talaga tayo mag-compare. Kasi, di ba, yung iba, 5 years na sila, tapos ko-compare mo yung sarili mo, maghihina ka talaga. Kasi kaya sila kumita na ng ganun kalaki, may ano na sila, matagal na sila. Meron na silang ideya. Ilang years na ba sila sa business? Baka 2 years na, 1 year na, ikaw 3 months pa lang. So, tuloy-tuloy ka lang. Kung ano yung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa'yo. Basta tuloy-tuloy ka lang at gagawin mo talaga yung best mo. Yung mga kaya mo talaga. Yan, dahil pa tanong, bakit sila nakahit ako hindi? O, minsan may papromo, di ba? Bakit sila nakahit ako hindi? O, tanong, ano bang ginawa mo? Di ba? Ano ba, ginalingan mo ba? Binigay mo ba? Baka naman hindi ka pa 100% decided or hindi ka pa 100% believe kay Live Good. Marami pa yan, baka mababa pa yung confidence mo. Yung confidence, ano po yan? Tataas po yung confidence pagka alam mo yung ginagawa mo. Nakapag-training ka, pagka alam mo yung sinasabi mo. Masi-share mo yung opportunity, pagka alam mo yung opportunity. Mahirap naman i-share yung di mo alam, di ba? Maraming factor, no? Bakit sinila nakahit ako hindi? Sa mga promo. Ayan, next tayo, ayan. Ayan, no? And tandaan nyo lang, no? Kailangan ganito po, no? Learn to enjoy what you need to do. Dapat ini-enjoy mo rin yung mga bagay na kahit ayaw mo, pero kailangan mong gawin. Di ba? Ayaw mong mag-prospect. Kailangan ini-enjoy mo yun. Kailangan nag-prospect ka. Ayaw mo gumising ng maaga. Kailangan mo gumising ng maaga kasi gusto mong yumaman, no? Sabi nga ni Boss RDR, no? Gusto mong yumaman pero tanghali ka na gumigising. Sabi ni Boss RDR, may ano yun, real talk yun, masakit yun magsalita. Pero totoo, at least, di ba? Sabi nga, truth hurts but it set you free. Di ba? Masakit yung katotohanan, pero mahalaga, tanggapin mo. Para alam mo kung saan ka mag-start. Learn to enjoy what you need to do. Not just what you want to do. Hindi lang yung gusto mo lang gawin, no? Gusto mo lang kumita, di ba? Pero ayaw mo naman mag-share. Hindi pwede, no? Hindi pwede talaga. Ayan, so next time. Ayan, so ano na to? More on ano na to? Mind setting naman. Mamaya may tuturo din akong ano. Iba. Ayan, so mind setting naman. Coach, mina-mindset mo ata kami. Hindi ba kayo dyan mina-mindset sa trabaho nyo? Sa boss nyo? Overtime ka. Pasok ka maaga bukas. Di ba? Good job. Tap on the back. Di ba? Galingan mo. Di ba? The more na mas magaling ka sa trabaho, mas madami yung ano mo, yung trabaho mo. Sahod mo, fixed naman. Wala naman nangyari. Oh. Sabi nga, no, madami kasi nagsabi, sus, inuutulang naman kami dyan sa ganyang industry. Hindi ka ba inuuto sa trabaho mo? Ang tanong, yumayaman ka ba? Sa trabaho natin. Ilang taon na tayo nagtatrabaho? Ako, 10 years na. 18 to 28. Di pa kasama yung mula bata ko, nangalakal pa. Marami pa, auto-detailing, di ba? Ano pa tayo, nagpakintab ng sasakyan, di ba? Naglinis ng gulong. Maraming experience. Tanong, yumaman ba tayo? Dito kung iniuto lang kayo dito, ang okay lang na inuuto, at least yaman ka. Di ba? Ganun, di ba? Hindi yung mindset lang kasi yan eh. Mindset lang talaga yan na ano. Kasi mahalaga yan, mindsetting mo kung paano ka. Mamaya mali pala yung mindsetting mo sa pera. Gusto mong yumaman pero ang tingin mo sa mga mayayaman, masamang tao. Paano kaya yaman? Gusto mo isang bagay pero ayaw mo naman. Nag-effect din yan sa subconscious mind mo. Mag-conscious ka na gusto mong yumaman pero yung blueprint mo sa pera, sa pagyaman, masama sila. Hindi ka talaga yayaman.
Kailangan naka-align yan. Parehas yan. Conscious mo, pati yung ano mo, subconscious mind mo. Ayan, mind setting. Like example, computer. Oh. Like example, meron kang tinype sa computer, 'di ba? Sa Microsoft Word or ipapaprint mo. Pagtingin mo sa pinaprint mo na, pumunta ka sa ano, pinaprint mo. Pagtingin mo sa Word, 'di ba, mali pala, may maling letter, 'di ba? Parang ganyan yung mindset natin, 'di ba? Kung ano yung output mo, yun yung input. Pagka in, kung ano yung input mo, yun yung output. Pagka input mo, nakita mo may mali, print mo. Tapos ngayon, 'di ba yung sa papel, binago mo. Binago mo sa papel yung mali, pinorek mo. Tapos ang ginawa mo, bumalik ka sa computer. Print mo ulit. Hindi mo binago yung sa naka-input sa computer. Ano bang lalabas? Anong lalabas po? 'Di ba mali pa din? O binago mo na naman. Binago mo na naman sa papel. Kasi nakita mo mali yung spelling eh. Or mali yung... Ngayon, bumalik ka na naman sa computer. Hindi mo na naman pinalitan. Binago mo lang sa papel, pero hindi mo binago sa computer. So, kung ano yung in-input nyo sa isip, yun at yun pa rin pagka wala kayong binago. Yan po yung ano sa ano natin, mindset din natin. Parehas lang yan sa computer. Kung ano yung programming nyo, yun yung magiging resulta nyo. Yan. And mahalaga yan, no, yung mindset nyo kasi nakaka-apekto po yan ng behavior nyo. Kung ano yung mindset nyo, nakaka-apekto po yan the way ka mag-behave. The way ka di ba, sumagot, masal. And di ba, yung understanding nyo, nakabase din yan sa kung paano kayo mag-behave. Iba-iba kasi tayo na understanding, kaya iba-iba tayo ng resulta. Di ba, may diamond, di ba, iba-iba tayo na understanding. Ayan, and the way ka kung ano yung ano mo, naiintindihan mo, siyempre, na-apektuhan yun, yung mind setting mo. Understanding affects our mind setting. Ang pagkakaintindi mo, ano lang, mag-member lang, walang gagawin, kikita na. So, mali. Mali yung understanding, kaya yung mind setting mo, walang gagawin. Paano ka kikita? May mga nangyaring gano'n, no? Bless sila, no? Lalo yung nagtiwala agad, no? Kasi ano yan, level 1 yun sila. Kaya siguro yung apply nila masipag. Nag-invite. Kaya marami talagang mapupunta sa kanilang spillover. Pero kung i-apply mo, mabagal or tamad, nag-aaral din, kagayang pa, or nagsimula pa lang, or wala pa idea, spillover waiter din, tapos ikaw spillover. Matagal talaga, matatagalan kayo. Mas maganda, ikaw mismo, maging si Coach Fernan ka. Pero, it takes time. No? It takes time. Kailangan natin ng training. And mas mabilis na lang natin yan makukuha kasi pinapakinggan natin si Coach Fernan. Tinuturo lang naman nila eh. 'Di ba? And kung ano yung turo nila, gawin natin, apply natin. O kung mali, di at least natuto tayo na mali at may tatama natin. Uy, ganito pala, effective sa akin. Kasi iba-iba po tayo, no, iba-iba po tayo ng understanding. Maapektuhan po niyan yung ating mindset. And our mind setting affects our action and commitment. So, yan, iba-iba tayo ng commitment. Bakit yung iba hindi nag-aatin ng training? Bakit di kasi nila nauunawaan? Kaya yung iba hindi sumasali, hindi nagtatagal. 1 month lang, 2 months lang, 6. Baka iba yung mindset nila. Kaya iba yung understanding, di ba? Kaya iba sila mag-behave. Depende kasi yan sa mindsetting. Affects our action and commitment. Di ba? Kailangan baguhin yan kasi ang mga pagbago niyan, no, kayo lang din mismo. Walang ibang makapagbago niyan, no, kundi ibang tao. No? Yun lang laging natin isipin, no. Tayo ang may control sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng manisi. Marami kasing naninisi, no. Example, ano daw, sabi ang mahal daw ng bilihin. Nagmamahal yung mga totoo naman, 'di ba? Nagmamahal pero di mo pwedeng normal yun eh. Normal naman na nagtataas yung bilihin eh. 'Di ba? Ang mahal na ng gasolina, ng sasakyan, 'di ba? Yung iba nagrereklamo ang mahal ng gasolina ng sasakyan, nagrereklamo wala naman silang sasakyan. Gusto lang nila magreklamo. Yung iba nag-uunion pa. Ako kasama ko diyan dati, no, gusto namin mag-union. Pero not knowing na ang reason bakit ganun lang ang kinikita ko dahil sa sarili ko. Kasi natandaan nyo, binabayaran po tayo base sa value. Binabayaran po tayo base sa value, hindi po base sa oras. O sige, kung binabayaran ka base sa oras, huwag ka na pumasok ng trabaho. Diyan ka lang, babayaran ka ba? Nasa bahay ka lang. We get paid by value we bring to the R. Not the R, no? Bakit mas malaki yung kinikita ng doktor kumpara sa isang konduktor? No?
Ano yun, conductor. Kasi mas mahaba yung oras na pag-aaral ng isang doktor and mas mataas yung value na binibigay ng doktor. Buhay yung sinisave nila eh. Oh, marangal naman yung trabaho ng conductor pero yung value ba sa oras ng pagtatrabaho, do ganun po tayo binabayaran. So kung ang value nyo, pang 10,000 lang yung kaalaman mo, yung knowledge mo, yung wisdom mo, experience mo, pang 10,000 lang, 100,000, diyan ka lang babayaran. Kaya ang gawin po natin, patasin po natin yung value natin. Coach, paano tataas yung value namin? Mag-aral, pati ng training, di ba? Kinig ng podcast, o magbasa ng libro. Di ba? Kasi, kaya ganyan yung kinikita natin. Kasi giyan tayo eh. Ako, bakit ganun kinikita? Kasi yun ako. Patasin lang natin yung value natin. Aral lang, ng aral lang, aral lang, aral. Siyempre, kung ano yung naaral nyo, kailangan nyo i-apply. Hindi pwedeng puro lang learn, no? Kailangan may application in action. Kasi hindi mo makukuha yung resulta pagka walang action. So, pinakamalaga tong action. Commitment. Yeah, whatever it takes. No? So, yan, coach, nag-attend talaga ako ng training, pero wala pa rin akong pay-in. So, yan, ginawa ko na lahat, coach. May mga ganun eh, no? Ginawa na daw lahat, no? Pero hindi pa pala. May mga ganun kasi. Oh. Check how you apply what you have learned. Check mo lang. O, 4 pillars din yan. Apply nyo lang lagi yung 4 pillars. Then, check your ability and mindset when it comes to prospecting. Baka pag nagpo-prospect ka, yan, dapat kayo sa ginagawa natin, lagi tayong aware. Para pag nagkamali tayo, alam natin kung saan tayo nagkamali. Then, next time we approach, may tatama natin. Di ba? Isipin nyo lang lagi yung sinasabi ni lolo ko si Albert Einstein. If you keep doing the same thing over and over again, di ba? You will get the same result. Yun lang, paulit-ulit lang ang makukuha mo. Sabi nga, may sabihin, if you always do what you've always done, you will always get what you always got. So, yun lang, paulit-ulit. Kung nakapagpa-join ka, isipin mo lang paano ka nakapagpa-join. Ulitin mo lang yun. So, kung hindi ka, marami, no, may ano rin yun. Basta ginagawa mo lang, matututo at matututo. Basta ang aware ka din. Aware ka din sa ginagawa mo. Mahalaga po yung awareness. Mahalaga po yan. Kailangan aware ka. Alerto ka. Yan. Check your ability and mindset when it comes to prospecting. Oh, baka naman wala kang kinakausap. Yan, kaya wala kang pay-in. Wala kang kasing kinakausap. Wala kang sinashare ng opportunity. O, kailangan na meron kang prospect. Siyempre, kung alam niyo yan, di ba, yung 5 fingers. 5 fingers of MLM. Ano yun? Number 1. O, pa-type ng number 1 dyan. Ayan, yan ay number 1, prospect. Di ba? Number 2. Ayan, pa-comment nga dyan ng 5 fingers. Kahit isa lang, magbigay kayo ng isa sa 5. Type nga dyan para malaman natin kung sino pa yung nakikinig. Tsaka kung sino pa yung nag-aatin ng training. Baka, kaya wala kang pay-in. Baka hindi mo pa alam yung 5 fingers. Alam mo na yung 4 pillars. Baka yung 5 fingers, hindi mo pa alam. Meron isang bagay na hindi mo alam. Hindi mo yun may apply. Yan, pa-comment dyan. Wala ka nakakalam ng 5 fingers. Kahit isa lang, di ba yung 5 fingers of MLM. Yan, number 1 na yung prospecting. Ano pa? Number 2, number 3, number 4, number 5. May 4 pa. Pwede kayo mag-comment dyan para mabasa natin. Yan, Coach Max. Ano yung 5 fingers? Coach Janet, Coach Henry, Coach Michelle, Coach Charwell, ano siguro, Coach Eddie, Coach Jun. Yan, Coach Sheng. Yan, Coach Lucila Tagayon, di ba? Training yan ni Mentor Evelyn Bernal. Naku, yari kayo dyan. Di kayo nagte-take notes, ha? Yari tayo dyan. Ma'am Soledad Navarrete, yan. I-comment nyo ano yung, di ba? Wala tayong pay-in. Baka hindi pa natin alam yung 5 fingers. Bawal kasi yung, di ba, natutunan nyo, tapos natulog na kayo, hindi nyo naman in-apply or hindi kayo nag-take notes. So, sayang lang no, yung oras na nag-attend tayo ng train. Kailangan alam natin, no? Wala na kaunta. Uy, gising. Ano yung 5 fingers? Bigay kayo 4. Di ba, yung una yung prospecting. Paulit-ulit lang naman yan. Wala naman ng ibang formula, paulit-ulit lang yan. 5 fingers. Una, di ba, nagpo-prospecting ka, di ba, yung kaibigan mo, prospectin mo. Or hindi mo kakilala, mas maganda nga strangers eh. Prospectin mo, kunin mo yung form niya, di ba, ano yung form? Family, occupation, di ba, recreation, then message. O, yun yung form. Pag nakuha mo na yun, yun yung sa prospecting. Kailangan makuha mo muna yun. Siyempre, kailangan makakukonek ka kasi sa tao, hindi pwede i-invitein mo lang. Iba-iba rin talaga.
So, hindi pa natin yung alam. Baka yan yung dahilan. Maraming dahilan. Marami po, no? And kailangan na mag-training po tayo. Yun yung, yung una, number one, isulat nyo para, five fingers of MLM yan eh. Number one, prospecting. Number two, invitation, inviting. Number three, presenting. Number four, close dealing. Number five, follow up. So, minsan, kahit gaano ka kagaling yan, nag-type na si Ma'am Lucila Tagayan. Thank you po, Ma'am, sa pag-comment. Inviting, presentation. Number one, baka wala kang pinaprospect, kaya wala kang na-invite. Wala kang pe-presentationan pagka wala kang in-invite. Wala ka rin ka-close deal. Wala ka rin ka-close deal pagka wala ka rin napresentahan. Minsan naman, di mo naman kailangan sobrang galing ka mag-present eh. Ipa-attend mo sa Zoom training, alas 7, mag-prepare ka lang. Maging magaling ka lang na mag-invite. Diba? May curiosity sa pag-invite. May magsasali sa'yo eh. Ganun lang ginagawa ng iba eh. Try nyo po lahat ng pwedeng gawin kasi business tayo eh. Try nyo po. Ang akin, gusto ko mas matuto talaga lahat. Ako talaga, gusto ko talaga lagi nagkakamali. Kasi sa pagkakamali mo, doon ka matututo. Mali kasi yung sa school, no? Pag nagkamali ka, mali ka na, no? Mali yun. Pag nangopya ka, babagsak ka. Pero sa toong buhay, pag kumopya ka, iba nga nangopya, yung mayaman eh. Iba po kasi yung sa school, iba po yung sa toong buhay. Pagka wala kang napapalo up, baka wala ka na close deal. Ganun lang, kailangan kabisado niyo yung lima na yan. Masterin nyo, 3 buwan, prospecting. O isang buwan ka nagpo-prospect. Na-master mo na yung prospect. Pangalawa, master mo na yung pag-invite. Paano ba mag-invite? Doon, may libreng pagkain. Tara, sama ka. Pag ganun na eh. Sabihin mo lang doon, may presentation. May babayaran ba? Sabihin mo, wala. Yung iba kasi pag may babayaran, takot, no? May negosyo ba walang puhunan? Pwede naman kung madiskarte ka. Pero more on ng business, meron po yung puhunan. 3K na lang yun. Yan, kinatsa ni Coach Charwell. Prospecting, inviting, close dealing, and follow-up. So, yan, no, kailangan, baka kaya wala pa tayong pay-in. Nagkatanong tayo, wala pa tayong pay-in. Baka di pa natin to alam. Mahalaga po yan. Lahat po ng tinitraining na mga mahalaga po yan. Lahat po yan mahalaga. Di ba? Ang dami. What is the psychology behind every successful mentor coach? Ayan, bakit anong psychology, bakit maraming successful, maraming hindi? Sa mga mentor natin, sa mga coach natin, kay Coach Evelyn, di ba? Mentor Evelyn, Mentor Red Ross, di ba? Mentor Jana Monteson, di ba? Yung founder ng Ultimate Empire. Kailangan kasi di tayo yung one-sided, yung sarili lang natin iniisip natin. Kailangan ang tanong, hindi yung may ini-invite tayo, ang goal lang natin, kumita tayo or, pag nakakita ka ng prospect, $25. Baka kasi nararamdaman nila na pinipilit mo silang sumali para lang kumita ka. Dapat hindi mo yun maparamdam sa kanila. Dapat ang tatanong nyo lagi, dapat. What's in it for them? Hindi yung what's in it for me or what's in it for you. Pag mag-ini-invite kayo, ano bang kailangan ng tao na to na ini-invite ko? Maybe kailangan niya ng opportunity. Kaya kailangan malagay nagpo-prospecting ka. Kinukuha mo yung form. Diba? Ano ba yung kailangan niya? Baka kailangan niya ng products. Yung family niya pala may sakit. Kailangan niya ng super reds, di ba? Para sa heart, di ba? Kailangan niya ng multivitamins para sa trabaho niya kasi pagod yung trabaho. Kailangan niya ng super greens kasi hindi siya mahilig kumain ng gulay. Marami, no? Ang gaganda ng products po natin. Lagi yan ang tanong niyo dapat pag meron kayong prospect. Ano ba yung may tutulong ko sa tao na to? Hindi yung ano ba may tutulong nitong tao na to sa akin. Dapat, what's in it for them? Yan dapat. Yan yung ano ba yung maibibigay mong service sa kanila. Ayan, so, yan lang, no? Yan lang yung doon, no? And, yan lagi nyo iisipin, what's in it for them. Hindi what's in it for us, what's in it for you. What's in it for, ano yung maibibigay nyo? Kasi iba-iba yan, eh. Di ba, pwede ba yung tambay, no? Yung tambay, di ba, wala yung, siyempre, tambay, walang pera. Di ba, ang kailangan yan, opportunity. Di ba? Tandaan niyo yung hope na formula, yung H, di ba? Kailangan in-offer mo health o opportunity. Ano ba natin kayong P, tsaka A.
May hope formula kasi. What's in it for them? Siyempre, pag mayaman na, operan mo ba yan ng opportunity ng income? Mayaman na eh. Mali mo, may problema sa health, di ba? Meron mga malalaki kumita pero napapabayaan na nila yung health nila. O ba kailangan nila ng food supplement? Di ba? More on food supplement naman ng life. O baka yun yung kailangan nila. And in-offer mo opportunity, taliwas. Kailangan, alam nyo yun. Kaya, kailangan magaling ka mag-prospecting. Sa lahat, kailangan i-master nyo po yun. And hindi naman mabilisan, no? Take time, no? Sabi nga ni Coach Spurs, take time but don't waste your time. Diba? Dapat alam niyo yung big opportunity sa small opportunity. Huwag niyong sayangin yung oras niyo sa small opportunity lang, no? Hanggat maaari, no? Maghanap kayo ng big opportunity pa konti-konti. Yan, may tuturo ako, no? So, yung iba sa inyo alam na to, no? Tinuro to ng tito ko, no? Si Robert Kiyosaki. ESBI, no? So, sino nakakalam ng ESBI? Cash flow quadrant. Si Mentor Evelyn, alam na to. Yan, baka hindi pa natin alam. Ayan, so yan po yung ESBI. So, kailangan ma-determine nyo dyan kung nasan kayo. So, like example, ako dati, o kayo. Lahat naman tayo nag-start, no, na kung hindi tayo namana o hindi tayo anak ni Henry C, no? Or kung sino man na mayaman na, ano, hindi tayo pinalad, no? Pero, di ba sabi nga, no, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Ang kasalanan po natin, pagka namatay po tayo mahirap. Kasi, hindi po tayo nagsikap. Kasi lahat po ng opportunity, lahat ng blessing, binigay ni Lord sa lupa. Nasa iyo na lang po, nasa atin na lang po kung paano po natin yung kukunin. Kung sino ba yung magiging tayo, magiging valuable person ba tayo? Kasi sabi ko nga sa inyo, binabayaran tayo based sa value natin. Hindi po sa oras ng pagtatrabaho. Bakit binabayaran si Coach Henry dyan sa trabaho niya? Kasi yun yung value niya. Si Coach Janet, sa ano niya. Alam ko si Coach Janet, ano to, self-employed eh. Yan, so walang masama dyan kung nasan ka pa dyan, no? Nasan ka dyan quadrant. 1, 2, 3 kung nasa ESB. Walang masama dyan. Ang importante, alam mo. Ang pinaka-goal mo, makamunta sa right side. Diba? Yan, sabi dito, you have a job, no leverage dyan. Time equals money. Yan yun, pagka-employee ka, yung oras mo, tinitrade mo para magkaroon ka ng pera, para kumita. Yung iba kasi allergy sa topic na pera, eh, no? Pero, ayan po ang malagang pinag-uusapan. Kasi isipin, yan po ang problema ng lahat, eh. Money is not the most important thing in the world, no? But it can affect the person you love in this world, di ba? Maapektuhan yan yung, lalo pag nagkasakit, emergency, wala kang pera, naku, ikot ang tumbong mo. Di mo alam kung saan ka mangungutang. Tama ba? Baka may naka-experience. May ganun, no? So, ang tandaan nyo, no? Ang emergency po na paghahandaan. No, ba? Isipin nyo na lang, emergency po na paghahandaan. Isipin nyo na lang, bakit may fire extinguisher sa mall, wala namang sunog. Siyempre, tendency na pwedeng magkasunog. Kaya meron pa yung extinguisher. So, tandaan nyo yan lagi. Ang emergency po na paghahandaan. Time will come, magkakasakit kayo. Eh kung wala kang pera, di, mahirapan ka talaga. Mahalaga yung preparation. Yan, no? So, self-employed yan, create a job. Wala pa rin leverage yan. Pag meron kang tindahan, hindi mo yan matatawag na business. Tawag sa'yo dyan, self-employed. Matatawag mo lang yan na business, yung tindahan mo, pagka iba yung nagbabantay. Pag wala ka doon sa area na yun, kumikita ka. Pagka ikaw pa nagbabantay sa tindahan mo, or more on mga professional to, mga malaki sinasahod. Ang tawag dito is, ano, law of singleness ata to. No? Yung kunyari, dentist ka, o pagka wala ka doon, may skills ka, dentist, ano ka, di ba, dentist ka, meron kang ano. Pagka wala ka doon, ikaw lang yung marunong, wala kang kita kasi walang magtatrabaho eh. Kahit nasabihin nung business mo yun. Eh, yung business po, yan, yung business, yan yung mga sa Jollibee, di ba? Kahit wala naman doon si Tony Tan Cakchong, no? Kumikita siya. Di ba? Yung may-ari din ng SM, si Henry C. Di ba? Kahit wala siya doon, kumikita siya. Yan po yung business na tinatawag. Kumikita sila kahit wala sila doon sa establishment or sa platform namin. Yan, mga investor naman. Money works for you. Passive income na yan kahit nag-invest ka lang walang pero ano delikado to no sa mga kailangan dito ng experience knowledge talaga and seek kayo ng ano delikado yan go. Pero alam niyo ba ang live good nagsimula ka as employee or self-employed then time will come pag nakapag-build ka na ng malaking organization magkakaroon ka na ng system meron ka ng system then magiging ano ka na passive income magkakaroon ka na kahit dito wala ka ng effort pagdating ng araw basta nakapag-build ka crown diamond ka kumikita ka man. Ganun kaganda yung lip yun.
Ngayon lang, siyempre, tinatrabaho mo pa, no? Kailangan trabahuin mo talaga. Kasi, yan, so, ayan pa, oh, marami pa yan, oh. ESBI, active, you work for money. Employed. O yung mga employment, you exchange your time and effort for an income. You don't work, you do not get paid. No work, no pay, di ba? Pagka-employee ka, di ba? Hindi mo pwede, boss, magde-day off ako bukas, pero yung sahod ko, ibigay mo pa rin, ha? Minsan pwede, baka may leave ka. Yung leave natin, 10 lang naman yan, eh. 10 lang yung leave, eh. Alam ko, eh. 5 days leave, 5 days sick leave, di ba? Vacation, tsaka sick leave. Hindi ko nga yung nagamit sa Japan, eh, no? Pero binabayaran yun, ha? Self-employed, di ba? You work for yourself, but can you take a 6-week holiday and your business keeps on going without you? So, hindi pwede, di ba? Pag self-employed, kailangan nandun ka yung presence mo. Yan, passive. Big business, these people have people working hard for them to generate them in income. No? Yan, pagka-business ka. Investor naman, they are the people that have money working hard for them. Yan yung mga investor na lang, palaro-laro na lang ng golf, play golf and live a good life. So, yan. And kailangan maging matalino kayo sa pag-i-invest. Kasi marami dyan na scammer din, no, na pagsasamantalaan kayo. So, ako rin, biktima rin ng mga ganyan. Pero kasi gusto ko talaga, no, na maging... Now naman, investor ako. Meron akong, di ba, in-invest na ano. Marami pong in-invest, no. So, iba, scam, yung iba, okay naman. Yan. Ang goal na kasi natin lahat, di ba, from dito, from left side, quadrant, makapunta sa right side talaga. Yung leave ko natin ngayon, ano yan, matutunan ka na self-employed eh. Kung meron ka ng system, yan, magiging passive na yan. Then time will come, no, pag diamond ka na, para ka ng investor dito. Makita ka, no, wala kang ginagawa or nag-subscribe ka lang, no. Time will come. Siyempre, kailangan pagtatrabuhan mo muna. Ayan, di ba? Ayan, basahin ko na lang, no. Ayan, screenshot nyo na lang kasi mahaba, no, kasi ng oras na rin para matapos tayo. This quadrant is where the majority of people find themselves. Employees work for someone else and earn a fixed salary or hourly wage. While employment offers stability and benefits, di ba? Nag-offer yan ng mga benefits. It often lacks the potential for significant wealth accumulation due to limited control over income and time. Individuals in this quadrant trade their time and skills for money, making them susceptible to economic downturns and job security concerns. So, pag magkaroon ng pandemic, no, ang dami nawalan ng trabaho, di ba? Kaya ang dami natuto na nagkaroon ng pandemic, kulang pa lang isang trabaho lang. Kailangan meron silang sideline or business. Time will come na maging ano mo na, wala ka ng trabaho. Ano ka na, business ka na. Self-employed naman, o yan, basahin natin. Individuals here are self-employed, professionals. O yan, yung mga, diba, ako, kayo dyan, kung malaking sahod nyo dyan, no? O welder, ano yan, profession yan eh. Welder ako eh. Kayo, kung anong profession nyo. Diba, malaki kinikita nyo dyan. O maybe meron kang tindahan, self-employed yan. Kung magbabantay. Pag pinabantay mo sa ibang tao, yun na yung business. Small business owners and freelancers. Di ba marami rin freelancers. Tayo parang freelancers din tayo dito kay Livegood. Self-employed tayo, matuturing ko. Hanggat wala ka pang passive income, di ka pa diamond. Kailangan trabahuin mo talaga. Grind mo talaga from bottom to top. Although they have more control over their income than employees. Siyempre, dito sa Livegood, control natin income natin eh. Nasa inyo dito kung kano gusto yung income kasi walang limit. They still trade time for money. Oh, the self-employed often face challenges when scaling their income and achieving financial freedom. So may chance ka no na magkaroon ng financial freedom no pagka self-employed ka no. Many find themselves overworked. Siyempre, di ba? Minsan overwork na tayo dito. O minsan naman underwork. O ayaw mo magtrabaho, tinamad ka. Pwede. Kasi hawak mo oras mo. Meron kang time freedom pero wala ka pang financial freedom. As their business relies heavily on their direct involvement. So, di ba? Yung time natin, no, yung business natin, kailangan natin muna dito ng direct involvement. Kailangan tayo muna dito kasi binibuild pa lang natin siya. Time will come, mapupunta tayo dun sa right. Ayan, business. The business owner quadrant is where wealth building potential significantly increases. Business owners build system and teams to generate income, allowing them to detach from day-to-day operations. Successful ventures can create a more sustainable and scalable source of wealth. However, yan, the drama of life. Basta nakabasa kayo ng however, yan na yung the drama of life. Yan na yung drama ng buhay. However, not all businesses are created equal. Oh, siyempre, di ba yung business, 10, baka isa lang ang natitira eh. Yung iba nagpipail talaga. Normal yun, no?
ang importante, no, meron kang experience na tutunan. Mahirap naman, no, wala kang natutunan. And entrepreneurship involves risk. So, may risk talaga yan. Di ba? Ng capital ka, may risk yan. Pwede kang malugi, pwede kang mawalan. Daming nag-franchise, no, tapos nag-pandemic, di ba, sayang yung ano nila. And may kontrata naman yun. And initial investment, which may deter some from venturing to this quadrant. Marami, no, maraming negosyo, type ng business. Ayan, then mga investor naman, pag-aralan tayo yung mga investor. Investors are the ones who have money working for them rather than the other way around. They accumulate wealth by making smart financial decision. O yan. Smart financial decision, hindi yung basta-basta. Kasi may na-scam, tulad ko, na-scam din ako. Malaki-laki na-scam sa akin. So, parang ano, hindi naman siya scam, pero nakapagtaka talaga. Marami, no? Maraming best na rin po, kung hindi lang po kayo, kung na may naloko man dito, hindi lang po kayo, even me, no? Kaya ako naging ganito, siyempre, maraming best din po ako nagkamali. Baka sabihin nyo, coach, napaka-perfect mo naman. Hindi po, no? Grabe po yung pinagdaanan ko. Na-scam ako ng 100K, 40K, malaki. Alam, may investment pa ako ngayon ng 150K. No, madami, no? Iba pa yung bautang. Yan. So, normal yan, no? Bakit daw, no? Meron, coach, bakit pala anong bilis mong tumanggi sa mga nangungutang sa'yo? Madali lang, no? Kaya yung mga mayayaman, no, allergic din sa mahihirap, no? Pasintabi, baka may tinatamaan, no? Kailangan, ano lang tayo, real talk lang. Kasi yung mga mahihirap, pag nakita daw sila ng mayayaman, lagi daw iniisip ng mga mahirap, uutangan yung mayayaman. And mabilis na lang tumanggi kasi madami hindi nagbabayad. Hindi ka ba matututo? Utangan ka ng utangan, hindi ka bayaran. Hindi ka ba matuto? Kailangan matututo ka ng humindi. Ba't daw ang bilis ko humindi? Hindi talaga kasi pag nagpapahiram ako, tinitignan ko rin yung estado kung may kakayahan ba silang magbayad. And minsan ano lang din, parusa din yan ni ano, parusa din yan ni Lord. Kasi mahilig tayo makialam sa problema ng iba. Dapat susolvein nila yun. Nakialam ka, binayaran mo sila. Tapos makita mo yung pinautang mo, nagburakay, gumala, kumain ng masarap. Tapos ikaw, ang ulam mo, noodles, itlog. Tapos yung pinautang mo, ano pa, pa-post-post pa, ano, naka-iPhone. Yan, so, yan, bata na tayo napunta doon, no? So, yan, no? Decisions and leveraging assets like stocks, real estate, or businesses. Investment in this quadrant generate passive income and create a pathway to true financial independence as they are not solely reliant on active participation. Ayan, so hanggang doon lang, no, yung training natin, no? Tinapos ko natin kasi anong oras na yung iba magpapahinga pa. So ito lang, no? Talk to people using your heart, no? Wag yung ano lang na i-invite mo lang, pagkakitaan mo lang para lang kumita ka, para lang ganito $25. Talk to people using your heart. Kailangan na may emosyon talaga kasi ang tao magjo-join yan sa'yo kasi masaya sila, may emosyon sila. Meron ng tao naman may emosyon eh. Bakit? 'Di ba bakit yung brand? Marami, 'di ba yung Jollibee, 'di ba gumagamit sila ng mga brand, ng mga patalastas, 'di ba? Marami gumagamit sila ng mga advertisement. Yung kay Gina ba yun sa Jollibee? Yung kay Gina, 'di ba kumakain sila sa Jollibee? Oh. Yung iba naman, yung Coke, 'di ba? Yung Coke, soft drinks na lang, may brand na naman soft drinks na lang, 'di ba? Ang ginagamit nila may mga ads sila, no, commercial sila na family na kumakain or umiinom ng soft drinks. Soft drinks. Bawal tayo magbanggit ng brand kasi baka ma-promote or baka pagalitan tayo. Di ba? More on, ano talaga, more on emotion. Kaya, talk to people using your heart or your emotion. Let's love, grow. Ayan, masabi ko lang, let's love, grow, and contribute to the world. Yan, no? Magmahalan, di ba? Mag-grow ka as a person, as ikaw, no? Yung dating ikaw, yung past mo, ayan mo na yun. Hindi mo na yun may babalik. Yung ex mo, wala na yun. Nakalipas na yun. Sabi nga, no? Your past is your history. Di ba? Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Yung now, yung today ngayon, gift to. Kaya tinawag na present. Di ba alam niyo yung present? Di ba kaya tinawag na present gift? Diba today is gift. That's why it's called present. Yan. Let's love, grow, and contribute. Yan, no? So, yun lang. Arigato gozaimasu. Yan, Christian Binluan. And see you all at the top. Yan. So, stop sharing na ako, no? Ayan. May natutunan ba? Okay. Tapos na ako, no? Hindi po ako nagkwent na, ano. Yan. So, minadali na lang kasi mag-6 na, no?
10 oras na rin tayo na pag-start. Yan, salamat po sa lahat na nag-participate. Nag-attend. Sana meron kayong natutunan, merong napulot na makakatulong. Again, no, wala po akong bayad dito. Hindi po tayo binabayaran dito. Ito lang po ay service. Service lang, no? Wala tayong ano dito. Wala tayong fee, wala tayong talent. Service lang to. And masaya ako na nakapag-contribute, di ba? Nakalagay naman doon, let's love. Ako, nag-grow ako eh. The more I share, the more na nag-share ako, the more na nag-grow ako. Mahirap naman, kung alam niyo yung parable of talents, di ba, yung sa Bible, di naman tayo professional, no? Baguhan lang din naman ako sa Bible, no? So, kung alam niyo yung the parable of talents, di ba, may tatlo doon. Di ba, yung isa binigyan ng 5 talents, isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng isa. Yung ginawa nung binigyan ng 5, di ba, pinagyaman niya, sinare niya sa ibang tao, naging 10. Yung isa naman, 2, ginamit niya rin yung talents niya. Sinare niya, naging 4. Nagta-times 2 yung talent na binigay niya sa kanya ni Lord. Ni God, ni Lord, no? And yung last, yung pinakaisa, yung pinaka-last doon sa parable of talent, tinago niya. Binalot niya yung talent na binigay sa, binaon niya sa lupa. Oh. Kaya nangyari, pag, parang di naman ganito, parang sabihin ko na ng story, no? Pagbalik ni Lord, tinanong niya lahat, no? Yung pinaka-last, di ba? Tinago niya. Binawi yung talent na, binawi. Di ba nag-iisa na lang yung talent niya? Binawi pa sa kanya. Binigay doon sa 10. Ayan, so kung may talent kayo, i-share niyo yan. Huwag kayong matakot kung magkamali kayo, ma-reject kayo, masaktan kayo, mapagod kayo. It's normal. Kasi meron kang gusto na buhay na gusto mo maging mayaman. Siyempre, itetest ka. Titest ka muna. Di ba? Bago mo makuha yung lesson. Sa school kasi baligtad eh. Baligtad talaga lagi. Sa school, bibigyan mo muna, magle-lesson muna yung teacher bago kayo bibigyan ng test, ng exam. Sa totoong buhay, itetest muna kayo bago nyo makuha yung lesson. Lesson yan, magkamali ka, bumagsak ka, madapa ka, pero it's normal. Basta as long as na nabubuhay ka, nagpapatuloy ka, tumutuloy-tuloy ka, di ba? Yung problema naman, nandyan lang yan eh. Hindi yan mawawala kasi as long as buhay ka, nandiyan yung problema. And mahalaga lang kung paano ka mag-isip, yung mindset mo. Paano ka mag-solusyon, the way ka mag-behave. Diba? Kung gaano kalalim yung action mo, commitment mo. Marami, no? So, yun lang, no? Yan, thank you so much sa mga nag-attend. Sana natuto. Yan, thank you, Coach. Yes, additional learnings, added value. Thank you, Coach Christian. Yan, so salamat once again. This is Christian Binluan na nag-iwan na lang ako ng isang kataga na ano. Yan, in every problem, there is opportunity. Pag may problema, may opportunity kasi madalas yung opportunity, nagdi-disguise yan as a problem. And once you solve the problem, ano yun, doon ka na. Kasi marami dyan na business, di ba? Ang sinesolve nila, problema eh. Di ba, kung alam niyo yung angkas, yung joyride, yung grab, ano ba sinolve nila? Yung traffic. Yung angkas, di ba, usong-uso yan sa Pinas? Yung angkas, yung joyride, ano ba sinolve nila? Yung traffic. So, may pera. Makita talaga doon. So, problema yung sinolve nila. So, sa paligid nyo, lalo din sa business natin, alamin nyo yung problema, then solve nyo lang. Di ba? Kailangan ng pera. Di solve nyo. Marami. And, yun lang, no? Hanggat nabubuhay tayo, meron tayong problema. Ang problema lang kung paano natin tignan yung problema. Yan, so coach, tama na, puro na problema. Yan, so yung problema po, nakadesign po yan para isolve, para harapin. No? So hindi po yan nakadesign para talikuran, takbuhan, di ba? Huwag gawin. So pag may problema kayo, let's say meron kayong bills na kailangan bayaran, no? O naglasing ka, di ba? Natulog ka. Paggising nyo, nawala yung ano mo kasi sumaya ka saglit. Paggising mo, problema pa rin yan eh. So yun lang, no? Kailangan po nating harapin. So, yan. Thank you so much again. Arigatou gozaimasu. Binabalik ko na sa aking partner, no? Sa aking host, di ba? Napakaganda. Batang-bata. Yan, grabe na yan. Lagi yan. Na-invite yan sa sa ibang sa ibang team, di ba? Nag-share pala siya doon sa Ultimate. Magkaroon siya ng certificate din, no? And grabe talaga, no? Ang laki na rin na improvement. Di ba? Napakalaga dito yung improvement. Di ka na mahiyain, marunong ka na magsalita. Dito tulad dati, no, hindi ka marunong mag-open camera, di ba? Yan, si Coach Charwell, Coach Henry. Di ba? Ang laki na ng improvement, di ba? Lalo kang gumanda, di ka na stress. Nagkaroon ka ng buhay, nagkaroon ka ng hope, pag-asa. Di ba? Yan. Tinabalik ko na kay Coach Lydia Vivas ang ating mic. Take it away, Coach. Arigatou gozaimasu. Okay, Coach. Thank you. Thank you very much sa maraming learnings, maraming knowledge na you share with us ng mga ka-business partners mo, Coach. Maraming salamat, Coach. Maraming salamat sa lahat ng partners and coaches na nag-attend sa training ngayong araw na to.
Shout out kay partner Max. Shout out kay partner Eddie, kay Coach Henry, Coach Charwil, Coach Mami Janet Arnoco, partner June, partner Lucila Tagayon, partner Soledad Navarrete, ang ating lady on fire, si Coach Evelyn Bernal, si partner Shing Shing, and all the participants that attend the Zoom training today. Maraming salamat. Coach Evelyn, Coach Mentor Evelyn, meron pa ba kayong idadagdag, Coach, sa ating training ngayong araw na to? Ay, sorry, nakalimutan ko pala si Coach Michelle. Shout out. Maraming salamat, Coach, sa pag-attend sa training ngayong araw na to. Coach Evelyn, may dagdag ka pa ba? Busy yata, Coach. Coach Charwil, meron pa ba dadagdag sa training ngayong gabi na to, Coach? Meron ka pa bang sasabihin? Hello, good morning. Good morning sa ating lahat mga business partners worldwide. Gising na gising ba? Busog na busog ba sa learnings ngayon? Itong Yes, Coach. itong Busog na umaga, busog. play Sunday sa inyong lahat. Ayan, wala na ako may dadagdag kasi ando na eh. Ando na lahat. Ang may dadagdag ko na lang ay ano na tayo ngayon? September 29. September 29 na po tayo. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo kasi malapit na po yung end of the month po. Kaya yun End of the lang month yung na. may dadagdag. Don't forget to pay the subscription. Busog na eh. Marami na punong-puno na ng ngayong araw na to, umaga na to. Learnings. Yun lang, Coach Lydia. Thank you, Coach. Coach Henry, meron pa bang idagdag, Coach? Magandang umaga sa lahat. Magandang gabi dito sa Middle East. So, ang may dagdag ko lang, ang lahat na tinuro ni Coach Christian, ang daming learning. Ang dami nating natutunan. Ang idagdag ko lang is kung ano yung natutunan natin, i-apply natin. Huwag nating patulogin. Huwag nating sa screenshot lang, baka hanggang sa cellphone lang naka-screenshot. Mawawala din yan. Dapat i-apply para magamit natin. So, sobrang galing na talaga ni Coach Christian. So, wala na akong madagdag, yun lang. Gamitin natin, i-apply natin kung ano ang ating natutunan sa umaga na to. So, maraming salamat sa lahat. Balik sa iyo, Coach Lydia. Dito na si Mentor Evelyn. Mentor Evelyn, meron ka pa pang idagdag sa sasabihin sa ating Coach Evelyn, the mic is yours. Good Coach. morning, Live Good family. Napakahaba ng training pero napakaraming learnings. No, kanina pa ako nakikinig lang ako dito. Marami akong naisulat. Marami akong naisulat, coach. No, mas magaling ka na sa ibang mga coaches na nakikita ko at na-observe ko sa mga bagong newly promoted coaches. Pero anyways, that doesn't mean na sobrang galing natin sa learnings is ganun din yung natin. Okay? Kailangan pa rin natin maging pantay. Okay? So, yun lang. Wala na akong maidadagdag kasi lahat sinabi na. Pero syempre, palakpakan muna natin yung ating presenter for today, si Coach Christian. Thank you so much for your service dito sa Philippians 419. And sa ating host, Nanay Coach Lydia Vivas, thank you so much. And sa lahat ng naka-attend dito, no? Coach Sherwill, Coach Henry, and Coach Nanay Janet. And sa lahat ng nandito, partner Coach Eddie,
Tatay Max, good morning sa'yo. Nasa Pilipinas ka lang, Tatay Max. Si partner Lucila, nasa Pilipinas to. Partner June, partner Michelle Sandaran, and partner Solidad, and partner Sheng Sheng. Si Coach Red nalaglag. Kanina na nandito si Coach Red, no? Bahina siguro yung signal Yes. sa Pilipinas, ganun talaga. Oo. So, anyways, I'm so excited and happy na one of this day makita namin ulit si Coach Red kasi since sa Pilipinas siya, baka magbakasyon siya sa Team Tacloban. Coach Sherwill, baka makaano ka kung pwede kang makatravel, no, na makapunta ka ng Tacloban. Pwede ka na ba? Or hindi pa okay yung ano mo, yung paa mo? Kasi magkakaroon tayo ng event na meet and greet sana kung makakasabay kayong dalawa. Kasama ng ano, ng ating Uwi Pinas soon. Alanganin pa amin, Tor. Kita nyo Nag-usap na na kami ni Coach Red. Okay, sige, sige. Okay lang yan. Marami pa naman tayong time. Okay, sige. So, yun lang ho. Thank you so much. And I'm so excited no na makita yung iba nating mga coaches personally. Lalong-lalo na yung mag-uuwi Pinas for good. And especially, So, sina nanay uwi partner ako. Janet, no? Baka siguro may balita dyan, napupunta dyan si Coach Red. Yes, mentor. Good morning. Good morning sa lahat. Nag-feedback na si Coach Red Rose. Ngayong Saturday yata. Magkaroon kami ng meeting dito. Wow. Sana magiging successful. Uh, Ayan, medyo nape-pressure din ako sa nagpe-prepare ako eh. Nagpe-print kami ng mga t-shirts dito. Oh, Wow, grabe naman. May naka-print na kayo dyan ng mga t-shirt. yes, oo. So, ayun lang, yun lang. Abangan na lang kung ano ang mangyari. Oo, sige, aabagan namin yon. So, yun lang ho. Thank you so much sa lahat ng attendees. And syempre, sa lahat ng natutunan natin today, ma-apply natin siya pa konti-konti. Hindi naman isang bagsakan lang kasi yung learnings kasi na ginagawa, yung skills na ginagawa natin is hindi naman yan isang bagsakan lang. Kasama na dyan yung sacrifices na ginagawa natin ngayon, yung oras natin na binibigay, yung effort, same lang din sa skills na ia-apply natin sa sarili natin. So yun lang ho. Thank you so much and good morning everyone. Okay. Thank you, Coach Evelyn Bernal. Maraming